Hello po. So ito mga kababayan, umpisahan natin agad ngayon na itong kay sagutan no ni BP Sara at ni Yussi Claire Castro. Nako, mga kababayan, grabing ano no. Ako sa totoo lang mga kababayan, hangang-hanga talaga ako kay Yussi Claire. Grabe, yung sapol ng hiyang-hiya talaga. Yung alam mo minsan Vice President Sara, alam ko nanonood ka sa akin, pero yan ba mga sinasabi mo, pinag-iisipan mo? Ha? Kasi sa totoo lang, BP Sara, yung mga pinagsasabi mo, nagre-reflect lahat sa'yo. 'Di ba? Una, ganito po. Unang sabi mo, dapat hindi napansinin si Jose Claire Castro kasi kahihiyan lang ang dala niya. Kasi buong mundo ang nanonood, not only Philippines but whole world. Pero naisip mo ba 'yan, BP Sara? No, hindi ko lang sure ha sa mga nanonood sa akin at sa mga supporter mo kung ano ang kanilang reaksyon kasi speaking of kahihiyan ang dala, sa totoo lang, kung i-compare natin yung duty ni Jose Claire Castro, duty niya yan eh. Trabaho niya ang sumagot, trabaho niya ang pumuna, trabaho niya ang sumita, trabaho niya ang mag-reply sa bawat tanong ng media. So, kung ano man ang sagot niya, kung ano man ang tanong niya, trabaho niya po yan. At least may function siya. Pero, i-compare natin sa'yo, BP Sara, wala ka pong kwenta. Yan po ang totoo, BP Sara. Sa totoo lang, sayang ang pasahod sa'yo ng tax ng taong bayan. At kung tutuusin ha, eto ha, huwag kang magalit sa akin, BP Sara. I will tell you frankly, prangkahan lang tayo. Alam mo kung tutuusin, yung sahod mo, dapat doon yan sa sekretary mo eh. Dapat ikaw ang dapat magpalit kayo ng sahod ng sekretary mo at mga staff mo. Kasi bakit? Sila yung pagod na nagtatrabaho, nagjo-duty. Ikaw kung saan-saan ka napupunta pero laki ng sahod mo. 'Di ba? Kung speaking of nagdala ng kahihiyan, ikaw ang nagdala ng kahihiyan. Biruin mo yan, just try to imagine and just try to think of it, no? Pangalawa ka sa pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas, Vice President ka. 'Di ba? Pero anong nagawa mo? Magbigay ka ng isang project mo. Yung libro, yung pagtatanim. BP Sara, tanungin kita, yung libro mo ba pag nabasa ng bulag yan, nagkakaroon ng mata? Yung libro ba na proyekto mo pag nabasa ng mga batang walang tirahan at natutulog sa lansangan, nagkaroon ba sila ng Uratex foam na higaan? Nagkaroon ba sila ng bahay? Nagkaroon ba sila ng masarap na pagkain? Hindi. Yun bang libro mo na proyekto, pag nabasa ba ng mga senior citizen yan na nangangailangan ng mga maintenance, kanilang mga nararamdaman at kanilang mga sakit na iniinda? Nagkakaroon ba sila ng maintenance? Nagkakaroon ba sila ng tawag dito, budget? Wala. Yung pagtatanim mo ng puno, BP Sara, ilang taon pa yan bago tumubo yung puno mo. Kahit bagyuhin tayo ura-urada, walang kwenta yung tinanim mong puno. 'Di ba? Kaya kung meron man ditong kahihiyan sa buong mundo or sa buong Pilipinas, ikaw. Yan ang katotohanan. 'Di ba? Ay nako. So ito po mga kababayan, pakinggan nyo po itong birada ni Sara Duterte, no, kay Jose Claire Castro. Mga kababayan, pakinggan nyo po itong birada niya. Ito. Ang plano ni Vice President Sara Duterte sa paparating na 2028 elections? Sinagot niya yan sa eksklusibong panayam sa kanya ng News 5. Live mula sa TV5 Davao, nangunguna sa balitang yan, si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, anong mga sinabi ni VP Sara? Jiggy, sa aking eksklusibong panayam kay Vice President Sara Duterte, sinabi niya ang kanyang saloobin tungkol sa 2028 elections. Pakinggan natin ang sinabi ng bise. Unang-una ang tanong, meron pa bang bayan, meron pa bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028? Ayan. Isa yan sa kanyang tanong. Meron pa bang bayan? Meron pa bang Pilipinas na pag-uusapan? Hindi ko dyan ipakita yung sagot ng palasyo. Ako, bilang isang ordinaryong Pilipino, bilang isang vlogger, content creator, at Filipino citizen, ito ang aking sagot. BP Sara, sa tanong mo kung meron pang 2028 at meron pang bayan sa 2028, meron pa. Hindi mo ba naisip? Yung tatay mo nga, binaboy ang Pilipinas, may natira pa. Ngayon pa kaya na nilinis ni Marcos ang kalat ng basurang iniwan ninyo? Ganun lang ka-simple.
Nung panahon na presidente ang tatay mo, nag-iwan siya at kinalat niya. Yung naka-arrange na mga lamesa at upuan, kinalat niya, sinira niya, binaboy niya. Ngayon pa kaya, walang 2028 na bansa? Walang bansa sa 2028 na kung saan nilinis ni Marcos, sinalo ni Marcos ang trilyong utang na iniwan ng putang inang tatay mo. Sinalo ni Marcos ang korupsyon ng putang inang tatay mo. Pangatlo, sinalo ni Marcos ang problemang iniwan ng tatay mo. Tapos sa 2028, magtanong ka kung may bansa pang naiiwan, may bansa pa sa 2028. Sara, nagpapasalamat kami na vice presidente ka lang. Kasi kung ikaw ang naging presidente, kahit ngayong taon na to, walang bansa. Kasi bakit? Kakainin na tayo ng China. Kung nakakalimutan mo kung ang tatay mo ay umupo ng 20 years bilang presidente, putang ina, province of China na tayo ngayon. Yun ang literal na walang bansa. 'Di ba? Yun ang literal. Wala nang chiburetche. Yun ang diretsahang kasagutan. Kung ikaw ang maging presidente, talagang walang bansa. Kakainin na tayo ng China. 'Di ba? Ngayon pa nga lang, mas mahalaga ang China sa inyo kaysa sa tao eh. Biruin nyo, nung nakaraan taon, may Filipino Coast Guard tinaga ang daliri. Ni isang statement, wala kang sinabi na ikaw naman ang Vice President. Mga Filipino Coast Guard, binutas ang kanilang rubber boat at binomba ng water cannon. Ni isa sa inyo, wala kayong statement. Di ba? So ano nga asahan namin kung ikaw ang maging presidente sa 2028? May bansa sa 2028. Sara, tandaan mo yan. Pero sa 2028, ang tanong, hindi ka ba makukulong? Di ba? Continue. Sa taong 2028, lubog na tayo sa basura, sa baha, kahit sa korupsyon, lubog na tayo. Diyan tayo sa taong 2028, lubog na tayo sa basura, lubog na tayo sa korupsyon, lubog na tayo sa problema. Hindi mo ba naisip, Sara, kung bakit tayo nalubog sa korupsyon, lubog sa baha at lubog sa problema ngayon? Dahil sa iniwan ng tatay mo yan. Basura ng tatay mo yan. Katiwalian ng tatay mo yan. Just try to think of it and just try to imagine. Bipe, Sara. 2016 hanggang 2022, lahat ng korupsyon sa DPWH diyan nang galing. 2016 hanggang 2022, lahat ng problema sa Pilipinas diyan nag-umpisa. Umpisa ka ng 2022 to 2025, wala masyadong problema. Pinakamalalang problema sa administrasyon ng tatay mo. Biruin mo, may programa ang tatay mo, 119 project, 12 lang ang natapos. Sa 12 na yun, hindi pa nga tayo sure kung may substandard or ghost project doon. Yun ang totoo. Diretsahan tayo. Yung pagiging lubog natin sa baha, yung lubog natin sa flood control, lubog natin sa korupsyon, kagagawa ng tatay mo yan. Tignan mo sa Cebu. Nalubog sila ng baha. Sino ang may gawa nun? Nakutkutin ang bundok at dalhin sa Manila Bay ang Dolomite. Di ba ang administrasyon ng tatay mo? Sino ang gumawa ng flood control sa Cebu? Di ba sa administrasyon ng tatay mo? Halos lahat ng flood control ng tatay mo na substandard at ghost project, si Marcos ang sumalo. Problema ng tatay mo, basurang kalat ng tatay mo, si Marcos ang nagmana. Tapos ngayon, isisi mo kay Marcos? Diyos ko po. Mga kababayan, ako bilang ordinaryong Pilipino. Walang nangyayaring trabaho, maayos na trabaho ang gobyerno. Paano magkaroon ng maayos na trabaho ang gobyerno, Sara, kung ikaw mismo hindi ka tumutulong? 'Di ba? Alam mo, sa totoo lang, Sara, may sarili kang pangalan bilang Vice President. Kung ayaw mong tulungan si Marcos, gumawa ka ng programang ikakabuti ng bansa. Kung ayaw mo siyang tulungan, magpa-imbestiga ka ng sarili mo para maipakulong lahat ng korap. 'Di ba? Kung talagang concerned ka. Kung iasa mo lang din naman sa presidente, 'di ba? Ang problema sa Pilipinas. So bakit na vice president ka pa?
Kung iasa mo lang lahat kay BBBM, ang problema ng ating bansa, bakit nag-vice president ka pa at hindi ka pa nag-resign? Takot ka bang mawala ng kita? Piruin mo, binoto ka ng mga bobong DDS at mga loyalistang nauto mo noon, tapos hindi ka nagtatrabaho, hindi ka ba nahihiya? Tumanggap ka ng sahod mula sa pinaghirapan ng taong bayan? Kami nga, nagtatrabaho kami. Kami nga, nagbayad kami ng tax na kahit hindi naman namin gusto, napipilitan kami. Pero ikaw, kumubra ka ng sahod mo na wala kang ginagawa. Makonsensya ka naman. Di ba? No. Kaduda-duda din yung galawan ng administrasyon ngayon, di ba? Mag-iisip ka, bababa pa ba ito? Hindi. May mangyayari. Kaduda-duda daw ang kilos ng administrasyon. Talagang magduda ka. Kasi una, sa dito sa National Security Council sa Pilipinas, tinanggal ka. Kasi kung kasali ka pa doon, lahat ng hakbang ng gobyerno, pinapaalam ninyo sa China. Kasi nga mga spiya kayo, di ba? Kaya talagang magduda ka. Pangalawa, hindi ka namang kasali sa miyembro ng gabinete ni Marcos. Kaya magduda ka talaga. Una, paano hindi ka magduda? Ang dami mong kasalanan. Paanong hindi ka magduda? Ikaw mismo alam mo sa sarili mong may mali ka. Talagang magdududa ka. Kasi hindi mo alam kung anong sunod hakbang. Either ipakulong ka, ipa-aresto ka, or i-impeach ka. Talagang magduda ka. Di ba? May pa bang eleksyon? O wala na? Lahat naman ng qualified sa ilalim ng saligang batas na pwedeng tumakbong Pangulo ay pwedeng tumakbo. Lahat daw na qualified sa saligang batas na pwede tumakbong Pangulo ay pwedeng tumakbo. Yes, totoo yan, BP Sara. Totoo yan, walang problema. Lahat ng qualified pwedeng tumakbo. Pero Sara, hindi po kami tanga. Diba? Maraming salamat Ma'am Bia Bing sa yung membership. Thank you so much po. Kay Jenny Ramos, silo po. Lahat po ng sinasabi mo ay tama. Diba? Qualified, pwedeng tumakbo. Pero Sara, hindi porket qualified ka kasi anak ka ng presidente noon ay iboboto ka na. Tandaan mo Sara, ang kailangan namin yung walang issue sa korupsyon. Yun lang, napakasimple. Napakasimple lang ang kailangan kong iboto bilang Pilipino, yung hindi corrupt. Bakit? Kahit sabihin mong marami kang nagawa, kung corrupt ka naman, useless. Ang maganda dyan, yung hindi corrupt. Yun lang. Wala na akong ibang hahanapin. Kung gusto kong magkaroon ng Pangulo sa 2028, yung walang issue sa pagnanakaw sa pera, yung hindi corrupt. Yan lang naman Bakit? Kasi kapag corrupt ka, diyan nag-umpisa sa korupsyon ang paghihirap ng bansa. Kung walang corrupt, walang mahirap. Totoo naman talaga. Di ba? Lahat ng sinabi ni Sara, tama yun. Dito sa lahat ng qualified sa saligang batas ay pwedeng tumakbo. Pero hindi lahat ng qualified na pwedeng tumakbo ay iboboto namin. Ang iboto namin, yung walang record sa pagnanakaw. Yun lang. Di ba? At nagtatrabaho. Di ba? Continue. Nakausap ko kanina si VP Sara nang dumalo siya sa libing ng namayapang bunsong kapatid ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Bong Duterte ngayong araw sa Davao. Pumunta pa kasi itong reporter, nakapula pa. Alam naman niyang patay. 'Di ba? Respeto naman. Ito pa, sunod mga kababayan. Sinasabi ko na nga paulit-ulit na si Claire Castro nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan dahil tinawag siya na spokesperson ng Office of the President. At syempre, kapag nagsasalita ang Office of the President, nakikinig ang buong mundo, hindi lang yung mga kababayan natin. At syempre, kapag ganun yung nagsasalita at ganun yung sinasabi ng nagsasalita, ay nagdadala siya ng kahihiyan sa bayan natin. Kaya So, kung ganun daw ang sinasabi ng nagsasalita at ganun ang nagsasalita, nagdadala daw ng kahihiyan sa ating bansa. Sara, alam ko, afford mo naman bumili ng salamin kahit nga yung buong bahay mo, gawin mo puro salamin yan
'Di ba? Pero naisip mo ba, Sarah, the way na magsalita ka pagdating sa English, mali-mali? Hindi ba nakakahiya? The way na ini-interview ka ng mga foreign media, ang layo ng mga sagot mo, hindi ba nakakahiya? At the way na ang kapal at ang lakas ng loob mong magsabi ng ganyan ang akala mo nag-duty ka. Hindi ka ba nahihiya? Sino ba ang nakakahiya? Ikaw, Vice President, nag-duty ka sa pamamagitan ng attendance, pero wala kang ginawa. Ano bang ginawa mo bilang Vice President? Sige nga, magbigay kayo ng isa mga kababayan sa comment section na ginawa ni Sarah na nakikinabang tayo. Yun pa nga lang sa pahayag mo patungkol sa pandesal, yun pa nga lang yung pahayag mo patungkol sa daing. Daing sa Tagalog, sa Bisaya, tuyo. Saan ka nakakita ng daing na tuyo? Matuyo siya pag prinito. Pero ang daing nakababad sa suka yan, na minarinate sa sibuyas at paminta. Wala pong daing na tuyo, Sarah. Magiging tuyo siya pag tampreto na. At saka pangalawa, Sarah, yung pandesal hindi po siya palaman. Ang pandesal tinapay po yun. 'Di ba? Kita mo yan? Tapos ang dami kong nakikitang interview sa iyo ng mga foreign media, lalo pag English ang katanungan, ang layo ng sagot mo. Naalala mo nang in-interview ka ng isang Russian media, na ano ang sabi ng Russian media? Anong masasabi mo sa mga supporter ng tatay mo? Ano ang message mo sa kanila? Ang layo ng sagot mo, Sarah, sa tanong ng foreign media. Ikaw po ang nakakahiya, hindi si UC Clear. Saan ka nakakita abogada na cum laude versus abogada na government grade? Diba? Alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, Sarah, kung may nakakahiyaman, ikaw. Huwag kang mandamay sa mali mo. Mali mo yan eh. Isarili mo yan. Ibato mo pa sa iba. Eh kung mag-exam na kay dalawa ni UC Clear kayo, hindi ka mananalo sa kanya eh. Diba? Diyos ko naman. Oh, ito, pakinggan natin mga kababayan yung sagot ni UC Clear Castro. Patungkol dyan sa banat ni Sarah. Mga kababayan, pakinggan natin. Yusek, good afternoon po. Yusek, kahapon nagsimula na po yung public consultation ng Kamara sa panukalang Anti-Political Dynasty Bill. Ano po yung reaksyon ng Malacanang? May rekomendasyon po ba ang palasyo para maging inclusive po ang public consultation? Nung nabanggit po ito mismo ni Senator Riza Hontiveros sa LEDAC at nalaman po niya na nagkoconduct na po ng public consultation, ay natuwa po ang Pangulo dahil ang nais po ng Pangulo ay maisabatas po ang nasabing bill, Anti-Political Dynasty Bill. Yan magagalit dahil yan naman din mga po Duterte ang nais niyan. ng ating mga kababayan. Ma'am, follow up. Sakali pong hingin na maging urgent bill, sisertipikahan po ba ito ng Pangulo? Kapag ka po na ibigay na po yung version ng dalawang kongreso, para po malaman kung dapat po ba itong i-certify as urgent, depende po yan sa provision, makakaasa po kayo dyan. Salamat, ma'am. Sunod na tanong mula kay Julie Baiza, 1PH. Hi, Yusek. Good afternoon po. Si Vice President Sara Duterte naniniwala daw po na may mga nagawang impeachable offense ang Pangulo. Una raw po yung pagpirma sa budget na alam daw ng Pangulo na galing sa bill na may mga blank pages at meron daw pong insertions. May sagot po ba ang palasyo? Unahin niya na po muna yung mga kaso niya bago niya tignan ang kaso ng iba. Oh, sa pool. Diba? Sinabi din po niya, Yusek, na impeachable offense din daw po yung pag hindi ng isang Ma'am opisyal Ashley, kapag kay Philip po. natatanong ng competency at kapag may nagsasabi daw na gumagamit siya ng illegal na droga. Unahin niya po yung sarili niya. At siguro mas maganda itanong niya yan sa kanyang ama. Patay. Sa pool. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Good afternoon, Yusek. Same po galing po sa naging interview ni Vice President Sara Duterte. She recently expressed concerns about the state of our country. Ang sabi niya po when she was asked about her plans for 2028, hindi niya direktong masagot yon because meron pa daw bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028. Lubog tayo sa basura, sa korupsyon, lubog tayo, walang maipagmamalaking big development at baka magising na lang daw po isang araw na walang maayos na gobyerno at magulong bayan. Ano po ang pananaw ng palasyo
issue dito sa ganitong klaseng assessment from the Vice President? Unang-una, masasabi natin ang Vice Presidente ay bulag. Hindi niya nakikita kung anong ginagawa ng Pangulo. Kanina lamang po ay kababanggit natin kung ano magandang proyekto Diba? ng Pangulo patungkol sa ating transportasyon, patungkol sa ating edukasyon. Vice Presidente bulag. Nananatili siyang bulag dahil malamang ay hindi niya pinanonood or ayaw niyang panoorin kung ano nagaganap na katotohanan sa mga ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon ngayon. Diba? Nakakalungkot lamang dahil yan ay galawang Duterte. Showing the characteristics of an emotional vulture. Oh, buwetri. Isang buitre. Oh, patay. Diba? Sakit. Nagpapanggap na concern sa kalagayan ng bansa when in fact she admitted that she doesn't want to help Tama. the president Diba? in his projects Ayaw for niya the country. tumulong. Oh, Drama, pero walang gawa. walang kwenta. Another question. Follow-up lang po. In response naman to your statement sa kanya noon nung tinanong po siya, tinanong po kayo about yung claim niya po about the senators. At the end of your statement, you said just tell it to the Marines. Ang sabi po ni Vice President Duterte that your earlier, yung statement niyo po ay hindi na dapat pinapakinggan at pinapansin dahil daw po buong mundo nakikinig sa statement niyo at nagdadala raw po kayo ng kahihiyan. Unang-una, meron ka pala, hindi ko pala nasagot yung sumunod mong tanong kung meron pa bang bansa, right? Meron pa ba tayong bayan sa 2028? Yun muna yung unahin natin. Ayan. Ang kanyang sabi ay malamang wala nang maging bansa or Pilipinas sa 2028. Kung ang kanyang hula ay magkakatotoo, malamang mangyayari yan kung ang isang leader na iboboto sa 2028 ay isang Manchurian candidate. Manchurian. Isang puppet na isang bansa kung saan maaaring ipamigay Ang ang bansa. ating yaman, Sa ang ibang ating bansa. karapatan sa ibang bansa. Panis. Meron po na naging tugon dati, ang dating Pangulo Duterte, na maaari tayo or gawin tayong probinsya na isang bansa. So, kung isang Manchurian candidate ang ating boboto, baka nga maging probinsya tayo ng isang bansa. Huwag naman po sana. Diba? Patungkol tun sa nakakahiya po, Diba? Sa pool, kung meron pa ba daw bansa sa 2028, kung Manchurian candidate ba naman ang iboto natin, tapos ipamigay ang ating bansa at gawing province of China, talagang walang bansa. Sa pool, di ba? Alam mo, Sarah, sa totoo lang, huwag mong hamunin yung cum laude versus sagrado mong 75. Sa pool, sunod. Pakinggan natin. okay. Unang-una po, ang pagsasalita or pagsasabi ng katotohanan na siya ay nagiging source ng fake news, yan po ay katotohanan. Marami na po tayong beses na nagsabi na siya ang source ng fake news. At nandyan po, ulitin po natin para malaman po nating kababayan. Nandyan po yung kinuwento niya about sa altered police blotter ng Beverly Hills. Yung kay Paulo Na Tantoco. pinost pa, most probably, ng kanyang kaalyado na si Mr. Bobby Tiglao. Di ba? Nandyan din po ang mga AI-generated videos na napasinungalingan na. At yan ay galing sa kanyang mga kaalyado. Usually, nanggagaling pa sa mga maisog. So, Mausog. hindi po nakakahiyang magsabi ng katotohanan. Ang nakakahiya po ay umaming may kakilalang assassin at Oo. handang magpapatay Tama. ng Pangulo, ng First Lady, at ng dating House Speaker. Ang nakakahiya po ay hindi gumalang sa order ng court at manuntok ng sheriff. Tama. Bawal po yan sa batas. At ang nakakahiya din po ay gumamit ng mga fake na AFP certificate para sa Youth Summit, para palabasin na yung 15 million na mula sa Confi Funds ng DepEd sa Alam mo, sa totoo lang, lahat ng inisa-isa kong yan, I think nanonood yan sila sa akin. Which is totoo naman talaga lahat. Di ba? Masakit. Taga Norte, maraming salamat sa pagpapamember po sa ating YouTube channel. Masakit talaga, sa totoo lang. Yung lahat naman sinabi niyo si Claire, ilang beses ko yan sinasabi rin. Biruin nyo, gumawa ka ng faking certificate, tapos sabihin mo nagbigay ka ng 15 million sa armed forces na wala namang natanggap. Manuntok ka ng sheriff, na ang sheriff, binubugbog mo ang sheriff, sumunod lang naman sa kung ano ang pinadala ng korte at sinunod lang naman niya ang utos ng korte.
'Di ba? Oh, yun ang nakakahiya. Oh, kayo si Claire, anong nakakahiya? 'Di ba? Alam niyo sa totoo lang si UC Claire, no? Dito ako naniwala na magaling talaga siya. Sa totoo lang. Actually si Yusek para siyang si Digong, no? Kaso si Digong kriminal yun eh. Para siyang si Digong, ang bilis makakatch up. Si Digong ganyan eh. May mga salita siyang bibitawan na hindi mo alam, minsan may lalabas pa nga na katulad yung Manchurian candidates, yeah, katulad yung buetre, mga ganun-ganun kung hindi natin alam, no, bigla-bigla na lang lumalabas. Pero which is pinag-isipan niya yung bawat niya sinasabi. Alam niyo sa totoo lang, kung pautakan lang ang pagtakbo ng presidente at si Sara at si Yusik ang maglaban, ang layo po talaga ni Sara. Sa totoo lang, kung ang botohan sa pagiging presidente ay exam, si Sara hindi mananalo. Totoo yan. Maskin ako, hindi siya mananalo sa akin. VP Sara ay ginamit di umano sa Youth Summit na pinasinungalingan po mismo ng AFP. At gumamit pa ng abogado sa katauhan ni Attorney Michael Powa para mapagtakpan ang paggastos sa 15 million confidential funds. Yan po ang nakakaya. At ang isa pa po, sabi po niya ay nakakaya tayo sa internationally, mas nakakahiya po yata ito. Dahil ito mismo ay na-news. At nandiyan pa po ang kanyang mukha kung saan ipinakita dito isang vice presidente nag-threaten with her assassin laban sa Pangulo. Diba? Mas nakakahiya po ito. At ang mas matindi dyan na nakakahiya, apelyido mo na balandra sa buong mundo at ang tatay mo na presidente noon nakakulong. Nakakulong sa dahig. Diba? Biruin mo yan. Sa totoo lang, kung meron mang nakakahiya, Mama Ribic Losanta, yan Kent, yung parents ko na mga SC, tuwang-tuwa sila sa'yo, pero every live mo talagang di nila pinapalampas. Salamat po no, sa parents mo, ma'am. 'Di ba? Actually, sa totoo lang, ang nakakahiya po dyan, yung apelyido nila. Kasi bakit? Alam niyo ba, sa kasaysayan, si Digong po ang kauna-unahang Asian president na nakulong sa dahig. At sa kasaysayan din po sa Pilipinas, si Sara po ang kauna-unahang vice president na na-impeach sa Congress. Di ba yan ang nakakahiya? Kung kahihiyan lang din naman ang pag-uusapan, apakadami po. Pang Guinness Book of World Record po yan. Di ba? Sapul na sapul ka kayo, Sek. At muli, kung ganito lang po rin lang ang ating magiging leader, mag-isip-isip po tayo. Follow-up question mula kay Mads Moratillo, Net 25. Di ba? Kung ganyan lang din naman yung ating magiging leader, mag-isip-isip na po tayo, no? Kung gusto nating lumubog lahat sa kumunoy at kamay na lang ang maiiwan, hindi, sige, sabay-sabay tayong lahat. Di ba? Kung gusto natin na magmerienda tayo ng lugaw na ang sahog ahas, sige, go. Kung gusto natin maging presidente si Sara at ang magiging merienda natin ay pritong tipaklong, and then go. Kung gusto nating maging presidente si Sara at ang ating maging ulam ay adobong paniki, di ba? And then go. Kung gusto ninyo, mag-ulam kayo ng inihaw na pagong, di ba? Na binudbura ng maraming sili, di ba? Tapos pinahira ng ketchup, and then go. Kung gusto ninyo na maging province tayo ng China, and then go, tignan ninyo. Kung gusto ninyo, araw-araw kayo kumain ng cabbage. Kung gusto ninyo, kumakain kayo ng nagbabounce na kanin, and then gawin natin presidente si Sara, wala namang problema. Kung gusto nyo kumain ng noodles, di ba, nagawa sa styrofoam, go! Napakasimple lang yan. Kung gusto ninyo na maging presidente si Sara, saan ka pa? Maubos yung insekto sa ating bansa. O, edi, pag nagtanim tayo ng palay, wala na tayong problema. Kung gusto ninyo na lagi tayong mag-uulam ng ginataang kohol, kung gusto ninyo maging presidente si Sara, magpa-COVID tayo ulit. Kung gusto ninyo, pag nagpresidente si Sara, baka ang kaaway natin dura na.
Kung gusto nyo, bawat pag di ba, ang mga Pilipino, pag nag-away, ang unang ginagawa, nagmumurahan. Alam nyo, sa China, pag nag-aaway, nagduduraan. Kung gusto nyo ganun, di, gawin natin presidente si Sara. Magduduraan na lang tayo. Kung gusto ninyo, yung lolo at lola natin, yung lola at nanay natin ay mapuro chinchanso ang mukha. Di, gawin natin presidente si Sara, di ba? O kung gusto natin, yung nanay natin, kahit gising, mas puti ang mukha kaysa sa liig, di, gawin natin presidente si Sara. Di ba? Saan ka pa? Ganun yun, mga kababayan. O, di ba? Sapul na sapul. Ni Yussi Claire Castro.